DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes na tayo ngayon, ika-4 ng Hunyo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 54 degrees Celsius na extreme danger level ng heat index naranasan pa rin sa Giwan, Eastern Samar. Alert level 2 itinaas sa Canlaon Volcano kasunod ng pagsabog nito kagabi. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sinuspindi na ng Ombudsman. Dating Pangulong Digong Duterte itinuturo ni dating Health Secretary Duque sa higit na 47 billion pesos na lipat pondo mula sa PSDBM. Halos 5 milyong botante inalis na sa listahan ng COMELEC. 10 Pinoy nakakulong sa Brunei, 4 nakapila naman sa death row. 5 miyembro ng isang pamilya sugatan ng banggain ang sinasakyang tricycle sa Quezon. At sa kauna-unahang pagkakataon, Mexico naghalal ng Lady President. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang hapon sa mga nakatutok sa atin dyan sa Estados Unidos. Sa detalye ng mga balita, nakaranas ng naglalagablab na 54 degrees Celsius na heat index ang Giwan, Eastern Samar kahit nasa panahon na tayo ng tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, kapag ang heat index ay umabot ng 52 degrees Celsius, nasa ilalim na ito ng extreme danger level, posibleng makaranas ng heat stroke kapag patuloy na na-expose sa matinding init ng panahon. Ito naman ay iba pang mga lugar na patuloy pong nakakaranas ng mataas na heat index. Impanta, Quezon, 48 degrees Celsius. Ang Baler, Aurora naman, 47 degrees Celsius. Ang Naiya, Pasay City at ang mga sumusunod pa nakaranas ng 46 degrees Celsius. Kasama dito ang Maasin, Southern Leyte at Masbate City. 45 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Sangli Point, Cavite, Alabat, Quezon, Cuyo, Palawan, Birac, Catanduanes, ang Dumaguete City, Catarman, Northern Samar. 44 degrees Celsius naman ang naramdamang init factor sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Iba, Zambales, Kasiguran, Aurora, Calapan, Oriental Mindoro, San Jose, Occidental Mindoro, gayon din sa Ambulong, Tanawan, Batangas, nakatabi lamang po ng bayan ng Talisay, dyan po sa Batangas, Huban, Sorsogon, Rojas City, Iloilo City, 44 degrees Celsius, gayon din po sa Dumangas, Iloilo, Tacloban City, Dipolog sa Zamboanga del Norte, Science City Garden ng Quezon City naman nakaramdam ng 43 degrees Celsius. Ganon din ang Lawag City sa Ilocos Norte, Apari, Cagayan, ang NBSU Bayumbong sa Nueva Vizcaya, 43 degrees Celsius din. Ganon din ang init factor na nararamdaman sa ISU Campus sa Itiaga, Isabela, Puerto Princesa City sa Palawan, Mambusaw, Capiz, Catbalogan, Samar, Romblon. Maging magandang umaga kay Mayor Guard Montojo dyan sa Romblon. Mainit pa pala dyan. 42 degrees Celsius naman ang naramdamang init factor dyan sa MMSU Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Clark Airport sa Pampanga, 42 degrees Celsius din. Daet, Camarines Norte, Legazpi City, Lagindingan Airport, Misamis Oriental, Surigao City sa Surigao del Norte, gayon din sa Butuan City. Ingat pa rin po sa mainit na panahon. Patuloy na magpaparamdam ang dalawang weather system sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Ayon sa Pag-asa, frontal system o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ay magdadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat sa Batanes at Babuyan Island. Nagbabala din ang Pag-asa na maaaring magkaroon ng flash flood o landslide sa mga lugar na ito, resulta ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. Samantalang easterly sa mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ay maaaring patuloy na magdala ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa natitirang bahagi ng bansa. Sa ngayon, maaaring manatiling cyclone-free ang Pilipinas sa susunod na 3 araw dahil wala pang namamataan ng pag-asa ng low pressure area
Pasama ng panahon na maaaring maging tropical cyclone sa susunod na mga araw. Samantala, posible namang magdala ng kalat-kalat na buhos ng ulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa sa susunod na araw. 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Beatable Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Itinasa man ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PBOX sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon matapos itong pumutok kagabi. Sa ulat ng ahensya, alas 6:51 ng gabi nang mangyari ang pagsabog at pagbuga ng Bulkang Kanlaon nasa 5,000 metrong taas ng volcanic plume. Tumagal ng 6 na minuto ang pagsabog, sinundan naman ng malalakas na pagyanig. Bonson nito ilang lugar sa Negros kabilang ang La Castellana, Canlaon City at iba pa ay nakaranas ng ashfall o pagbagsak ng abo habang sumingaw din ang amoy asupre o sulfur dioxide. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang PBOC sa mga residente malapit sa bulkan maging alerto, huwag papasok sa itinatakdang 4-kilometer permanent danger zone upang makaiwas sa anumang panganib. Maganda umaga, Pilipinas! Along kamudra sa mga kauturan sa Negros, wala pang nakikitang senyales ng pagkakaroon ng isang major eruption ng Bulkang Kanlaon. Ito naman ang sinabi ni Mariton Bornas sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief ng PBOX kasunod ng pagputok ng bulkan kagabi. Sinabi ni Bornas sa DZRH at sa radyo natin, batay sa nakalipas na dekada, normal ang nasabing bulkan na magkaroon ng biglaang pagsabog ng walang babala. Gayunman, hindi pa rin naman daw nila inalis ang posibilidad na magkaroon ng isang major eruption dahil isang active volcano ang Kanlaon. Hindi po sustained ang ganito pong ugali ng Kanlaon at ito po ay sa nakalipas po ng mga dekada, ito po ay mga normal na anomalies niya kapag ito po ay nagkakaroon ng mga ganitong pagputok. Hindi po siya major eruption. Kailangan pa po natin itong bantayan, kasi hindi pa po natin masabi. Meron na po mga ganitong uri ng ugali ang Kanlaon Volcano, bagamat nandiyan po lagi yung chance na magkakaroon po tayo ng major eruption dahil ito po ay active volcano. Nakataas na nga ang blue alert status sa buong Negros Occidental para po sa mga emergency operations. Sinuspende ang pasok sa lahat ng government at private offices sa Canlaon City. Nakapagtala ang Department of Health ng 773 cases naman ng cholera sa unang quarter pa lamang ng taon. Ang datos na hanggang Marso 11 ay nagsasabing 38% na mababa ito kumpara sa 1,248 na kaso sa kaparehong period noong 2023. Karamihan ng mga kasong naitala sa Eastern Visayas ay nasa 702. Aba, pero ang Bicol meron din may 39. 8 naman ang naitala sa Cordilleras. Tig-4 ang naitala sa Northern Mindanao at Caraga habang tig-2 sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa datos ng DOH Epidemiology Bureau, isa nang nasawidan sa kolera ngayong taon, 13 naman ang naitala noong 2023. Mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today pero bantayan lang ho dakong hapon dahil baka mamaya biglang bumagsak ang ulan Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't kasi pahirapan pang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain away formula. Tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Mud and Sablon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 200 years, babae ang nanalong pangulo ng eleksyon sa Mexico. Sa katawan nito ng 61 years old na si Claudia Sheinbaum, dating mayor ng Mexico City at isang climate scientist. Kagaling scientist ang kanilang inihahalal. Para nga naman scientific ang approach ng sa mga problema. Sa preliminary result ng National Electoral Institute, naselyuhan ni Sheinbaum ang 58 hanggang 60% ng mga boto.
Higit na 30% itong lamang sa pangunahin niyang katunggalin na si Xochitl Galvez, isa ring negosyanteng babae. 50% naman ang lamang sa nag-iisang lalaking kandidato na si George Alvarez Maynez. Si Sheinbaum ang kauna-unahan ding Jewish president ng Mexico, napapalit sa mentor niyang outgoing president na si Andres Manuel Lopez Obrador sa Oktubre. Maganda umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa San Diego, California. Katabi lamang ho yan ng Mexico. Magandang umaga kay June. Poging-poging si June at si Ma'am Loy Yambao. At syempre si Boss Manny at saka si Tita Cora. Okay, Tita Cora, marami ka na mag-birthday ha. June 6 magbe-birthday yan. Sinuspende ng ombudsman ang 6 na buwan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 2 pang lokal na opisyal. Kasunod dito nang inihain na kasong katiwalian ng Department of Interior and Local Government dahil sa manoy pagkakasangkot ng alkalde sa illegal na POGO operations. Kasama sa pinatawa ng preventive suspension sina Edwin Ocampo ng Business Permit Licensing Office at si Aden Sigua, Municipal Legal Officer. Sa reklamo ng DILG, binigyan pa ni Guo ng permit ang nirate na Hongshen Gaming Technology Incorporated kahit kulang ng requirement at expired na pala ang lisensya mula sa PAGCOR. Tatalima naman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa suspension order ng Office of the Ombudsman. Pero sa pahayag ng kanyang Facebook page, idinihan ng alkalde na ilalaban niya ang kaso dahil wala siyang kasalanan at tapat siyang nagsisilbi sa bayan. Nakalulungkot na niyang nauna pa ang hatol sa kanya kaysa mapakinggan na isang paglabag sa kanyang karapatan bilang tao at pinunong hinirang ng mga mamamayan. Sinabi pa ni Guo na lilinawin niya ang mga paratang sa kanya at handa siyang makipagtulungan sa mga kinaukulan para lumitaw ang katotohanan. Ginagalang naman ni Tarlac Governor Susan Yap ang naging desisyon ng ombudsman sa pagsuspende kay Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Governor Yap, committed ang provincial government ng Tarlac sa pagkakaroon ng transparency, makikipag-coordinate at makikipagtulungan sa mga ahensyang naging imbestiga para magkaroon ng due process ang kaso ni Mayor Guo. Alam nyo, kakaiba talaga sitwasyon ngayon. Ano? Samantalang sa Nueva Ecija, yung suspension order kay Governor, hindi na-implement ba o hindi? Kasi pinasususpindi din ng Office of the Ombudsman ang Governor ng Nueva Ecija. Kaya lang una pa hong nakarating yung temporary restraining order. Matunog ha? Mabilis yung umaksyon yung mga abogado ni Governor Oyi. Balak naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na kasuhan ng tax evasion si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, bagamat hindi pa niya tukoy, malaki ang atraso sa buwis ng mayora dahil kita naman daw sa lifestyle nito. Sinabi ni Casio na maaari nilang kasuhan si Guo ng paglabag sa Securities Regulation Code, gayon din ang mga opisyal ng Hongshen at Sun Yuan Baopu. Hindi na niya sila maghahain ng kasong graft dahil nauna nang ginawa ito ng DILG na nagresulta na sa suspension ng alkalde. 14 makalipas ang alas 4 ng umaga, iniutos daw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilipat ng 47.6 billion pesos mula sa Department of Health sa Procurement Service ng Department of Budget and Management para sa pagbili ng COVID-19 supplies noong 2020. Ito ang pinahayag ni dating Health Secretary Duque sa nagawang oversight hearing ng House Committee on Appropriations kung saan sinusuri ang paggamit ng pondo ng Department of Health at ang Philippine Health Insurance Corporation. Sa pagdinig ng pinangsiwaan ni House Appropriations Panel Vice Chair at Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, inususa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si Duque kung bakit inilipat ang naturang pondo. Positibo naman ang naging tugon ni Duque at sinabi na isinapubliko ito ng dating Pangulong Digong sa isang lingguhang pagpupulong o Talk to the People. Kaya ang sabi niya, hindi na ito sikreto.
Wala nang bago rito. Ayon din kay Duque, ang desisyon ay base sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na kanya ring pinamumunuan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, alam ba ninyo yung actress na si Ren Escano, todo pasasalamat sa kanyang action movie kahit nagsimula siya sa pagpapaseksi. Showbiz muna tayo. Detalye mula kay Morley Alinio. Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang aktres na si Ren Escanio na kung saan siya ang bida sa pelikulang Karma. Ayon kay Ren, hindi naman daw siya masyadong nahirapan sa mga eksena sa pelikulang Karma. Yun nga lang, kailangan niya mag-aral ng mga karate, martial arts at kung ano-ano pa dahil ito ay isang aksyon. Ikinatutuwa ni Ren ay dahil nabigyan siya ng ganitong pagkakataon tutik na nagsimula siya sa pagpapasexy. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, babu! Maraming salamat, Morley. Ay, mamalengke na rin muna tayo. Nasa Las Piñas City Public Market ngayon, si Noche Kaka sa RH27. Noche, good morning. Mayong buntag, Kuyang Angel, ngayong Tuesday morning, ito na yung presyo para sa mga pupunta ngayong umaga dito sa Las Piñas City Public Market. Unahan ko yung tulay, Kuyang Angel, dahil ang sibuyas sa pula tumaas na sa 100 na ang kilo. Yung sibuyas sa puti tumaas din, 95. Patatas tumaas din na sa 160 ang kilo. Yung beans, ganun din, tumaas na sa 150. Ang repolyo, ganun pa rin ang presyo, 195 pesos ang kilo. Ang sayote, tumaas na sa 105. Kalabasa, tumaas din na sa 100. Celery, 200. Ang patola, 90 pesos ang kilo. Tumaas din yung broccoli, na sa 450 ang kilo. Yung siling mahaba, tumaas na sa 240. Luya, 200 pa rin ang kilo. Carrots, 100. Ang talong, tumaas din na sa 105. Ang palaya, 150. Habang ang pipino, 100 ang kilo. Isama na rin natin yung pechay Baguio. Ganun rin ang presyo. Nasa 130. Pechay Tagalog, 100. Ang bawang, 170. Kamatis, 80. Habang ang labanos, 150 pa rin ang kilo. Pero sa karne ng baboy, Kuyang Angel, tumaas ang kasim, nasa 335 na ang kilo. Tumaas rin ang liempo, 385. Ang manok, yung buo, tumaas din, nasa 195. Ang bakalaman, ganun pa rin ang presyo, nasa 470 pa rin ang kilo. Ang bangus naman, walang pagalaw, 240 pa rin ang kilo, yung large size na yan. Pero kung gusto mo ng medium size, nasa 215 ang kilo. Tilapia, 150 pa rin ang kilo. Ang galunggong lokal, 260. Habang ang alumahan tumaas, nasa 360 na ang kilo. Kaya ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Mula sa kanalan sa Pilipinas sa DZRH, ako si kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dayon salamat na Noche. Ay, bakit ayaw? Aga, Pilipinas! Hindi na ito, di ayaw. Ay, eto na, para madagdagan ang inyong pamalengke. May nakanalo na eh. May nakadali na ng 4,000. Mahiwagang tunog! Congratulations kay Jolly May Lumanglas ng Agusan. Nadali niya yung 5,000. Ay, 5,000, 4,000 na premyo natin kahapon sa Mahiwagang Tunog. Simple lamang po yung sagot doon sa ating Mahiwagang Tunog eh. Ang sagot po sa Mahiwagang Tunog ay dumbbell na pinupokpok ng traffic cone. Di ba? Dumbbell. Pagkatapos ko mag-exercise, magsha-shower ka, gamit mo shield bath soap. Ayan, ha? Tapos yung, binigay ko naman yung traffic cone, di ba? Ayan. So, ang tamang sagot lang ay dumbbell na pinupokpok ng traffic cone. Alam ba ninyo yung dumbbell nagamit na sa mga athletic games noong pang ancient Greece?
Oh, at alam ba ninyo na ang traffic cone unang ginamit sa United Kingdom noong 1958? Ayan, kaya congratulations kay Johnny May Lumanglas ng Agusan, nadali niya ang 4,000. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi ka nadali dyan, nakadali ng 4,000. Dito, mas malaki yung premyo. Libre po ang pagpaparehistro sa photography contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at ang deadline ng pagpapadala ng entries ay hanggang July 31, 2024. Kinakailangan, ipadala po ninyo inyong mga entry sa official contest website na www.pagcor.ph/photocon 2024. Ang mga swerteng mananalo, 8 ang tatanghaling grand winner sa conventional category at bawat isa ay tatanggap ng 100,000 pesos na cash prize. 8 rin ang magbawagi sa mobile category, ganyan din sa drone category, 8 rin. Ang lahat ng mga yan ay tatanggap din po ng tig 50,000 pesos na premyo. Tapos meron din siyempre mga consolation prizes. Tingnan nyo na lang doon sa website. Ang kabuang premyo ho ay 2.23 million pesos. Na ayon po kay PAGCOR Chair Altenco, bukod po sa itinaas ang premyo, tumaas din po ang bilang ng mga entries ng 32.7% kung ikukumpara noong 2023. Sa ngayon pa lang yan. Hindi pa ho kasi pumapasok yung iba pang mga entries. Ang tema po ng PAGCOR Photography Contest ngayong taon ay Harvest Time bilang tribute o pagkilala sa pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang mga lokal na mga producer para masiguro ang food security ng ating bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Saan ba po ang lakad natin ngayong araw na ito? Huwag kalimutan magpauna ng proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo, lalong-lalo pat nauuso ang cholera. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabagong Family Rubbing Compound Improved Alcolone. Ayan ho yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabi nga ni Kuya Manny de la Peña, nung siya daw po nandiyan sa Cagayan, may family alcohol na. Ngayon, nandun na siya sa sa San Diego, California. Pero wala ng family alcohol doon. Magdala tayo. 6 na kusahal sa Banggedabra ipinapaaresto. Alamin natin kung bakit mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat, Romy. Pinaparesto ang 6 na konsehal ng Sangguniang Bayan ng Bangged sa lalawigan ng Abra na naging hindi dumadalo sa kanilang regular na sesyon. Sa CPA ng order noong May 27, 2024, nagpasya ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ay pagpaliban sa June 3, 2024 ang napuspo na preliminary conference dahil absent ang 6 na konsehal. Tinukoy ng 5 pumirmang konsehal ang Section 53 ng Local Government Code of 1991 na kung walang quorum, pwedeng ideklara ng presiding officer ang recess at piliting dumalo ang sino miyembro ng konseho na walang makatwirang dahilan kung bakit lumiban sa kanilang sesyon. Binigyan diin sa order na arestuin ang 6 na konsehal dahil sa grave misconduct, grave abuse of authority, gross neglect of duty, gross dishonesty at conduct prejudicial in the interest of the service. Ang mga SB members na pinaparesto ay sina Councilors Mark Froilan Chares, Gisela Abero, SK Federation Chair Aubrey Princena at LNB President Roldan Gonzales. Umilag ang 4 na SB members sa arrest orders na isinilbi nina SB member Dickber sa Samira at Serafin Alsate dahil may 4 na sunod-sunod na regular session na silang lumiliban. Hindi mahagilap ang 6 na konsehal na isilbi ng 2 konsehal at ni Bangged Municipal Police Station Acting Chief of Police Major Lawrence Paul Claveria ang arrest order. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina, ayos yung mga konsehal na yun, Tumu'y sweldo, pero hindi nag-a-attend ang sesyon,
Pero marami po sila sa iba pang mga probinsya. Ganyan din. Malas nyo lang kayo nakakasuhan, ha? Ombudsman Sam, mukhang marami kang kailangan disiplinahin. 4.7 million ang mga botanteng deactivated na ang kanilang registration. Sa panayam ng radyo natin at ng DZRH, nagpapaalala si Comelec Chair George Garcia sa mga na-reactivate na kinakailangan na gawin ito ang reactivation at hindi magpatala bilang new registrant. Ito niya ay kung ang isang botante ay hindi nakaboto noong nakaraang eleksyon ng 2022 at hindi rin nakalahok sa barangay at SK elections nitong 2023. Nag-iingat din ni Chairman Garcia ang deactivated na mga voters. Posible silang makulong ng hanggang 3 taon sakaling magparehistro sila bilang mga bagong botante. Paalala ng Comelec Chairman, kapag deactivated na ang inyong registration, huwag magpaparehistro na bago dahil reactivation lamang ang kinakailangan. Pagka puro yan ina-approve ng Election Registration Board ng bawat munisipyo o syudad, at nakita po namin, tatanggalin po namin ang latest na registration at yung pa rin unang registration ang mananaig. Kaya lang, pwede po silang makasuhan ng double or multiple registration. Kasong kriminal po yon na may 1 hanggang 3 taon na pagkakakulong. Kaya mag-iingat ho tayo, baka mamaya ang intensyon nyo lang makaboto para matanggap yung bigay ni Mayor. Bigay ni Mayor, ano ba kayo? Para makaboto. Kasi baka hindi sama sa listahan ni Kapitan. Sayang din yung 1,000. At saka mga ayuda, ha? I-check ko niyo, reactivation. Pwede ho naman daw ho doon sa mga register anywhere. Pwede sa mga mall, i-check nyo ho doon, ha? Muli ring idiniin ni Garcia na maaaring magpa-reactivate o magparehistro sa tulong ng Register Anywhere program sa mga piling mall sa buong bansa. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan po sa Pangasinan, Masantos, Kabasan, Idsikamin. Isang pasyente na may malalang sakit sa bato ang nakahanap ng suporta mula kay Senator Bongo at Malasakit Center Program. Si Prince Gerard Kataag, 22 anyos, residente ng Caloocan City, ay 4 na taon ang nakikipaglaban sa stage 5 na sakit sa bato. Kwento ng tiyahin ni Gerard na si Jella Mahinay, nakakatakot sa simula ang sintomas ng pamangkin. Kabilang ang matinding pamamaga ng mukha nito hanggang paa, pagkapagod, kawalan ng malay at patuloy na paglalaway. Ayon kay Aling Jella, nasa kritikal ng bahagi ng sakit ni Gerard na pumasok ang Malasakit Center, tinulungan sila sa aspetong pinansyal ang maospitalang pamangkin sa National Kidney and Transplant Institute. Ang kwento pa ni Prince Gerard, isang patunay ang malalim na epekto ng Malasakit Center sa kanilang mga nangangailangan mula nang ito'y mabuo noong 2018. Inaasahan naman ni Senator Go, ama ng Malasakit Center Program, na ito'y magpapatuloy dahil maraming Pinoy ang nakikinabang sa naturang programa. Hoy, meron pong 10 Pinoy na nakakulong sa Brunei, nakapila sa death row. Yung 4, ha? Ito ang binunyag ni Secretary Ans Kakdak ng Department of Migrant Workers habang patuloy ang pagsisikap ng ahensya na maisalba ang buhay ng 4 na Pinoy na nahatulan ng parusang kamatayan sa Brunei. Ayon kay Kakdak, humirit na ang Pilipinas ng gobyerno o sa gobyerno ng Brunei na mapababa sa life imprisonment ang parusa ng mga OFW na nasa death row. Nagkaroon ng pagkakataon si Kakdak na madalaw ang 2 sa 4 na Pinoy na nasa death row nang makasama sa opisyal na delegasyon ng Pangulong BBM sa state visit nito sa Brunei Darussalam noong May 28 na 29. 2 sa nakakulong ay sina Cyril Tagapan at ang 70 anyos na si Edgar Puson na kapwa na demanda dahil sa salang murder. Hala, bigat ng kaso, no? Murder. Samantala, sa iba pang mga balita, bag na may lamang 100,000 pesos diniposito muna sa bangko nang nakakita nito bago isinauli sa may-ari sa Davao City. Paano ngayon yun? Anyway, ang detalye mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may budag.
Isinauli na sa may-ari ang malaking halaga matapos itong nanawagan sa social media dahil kinuha ito ng isang lalaki at babae sa isang restaurant sa GP Lauren Avenue sa Davao City. Ito ang pahayag na nilabas ni Police Major Marvin Hugos, ang OIC Station Commander ng Bahada PNP, na nitong pasado alas 9 ng umaga, June 3, 2024, ay natanggap na ng may-ari ang malaking halaga. Nagkaharap ang dalawang grupo sa tanggapan ng Bahada PNP at nasaksihan ang pag-abot ng pera at gamit sa may-ari. Nabatid na ang nakapulot ito ay mula sa Purok 25-E. Palagibot panakan na ang lalaki ay 55 anyos at ang babae 51 anyos, habang ang may-ari ay 29 anyos na nakatira sa DDF Village Mandog. Nasa 97,000 ang naibalik mula sa bag na natagpuan ng hindi pinangalan ng mga taong nakapulot ito. Unang kumalat sa social media ang kanilang mga mukha matapos silang makunan sa CCTV. Ipinalawanag din ng mag-asawang nakapulot ng bag na nadiskubre ang halaga sa bahay na nila at kaagad na itong diniposito sa bangko. Sa ngayon, nilinaw din ni Major Hugos na hindi na nila kakasuhan ang mag-asawa dahil hindi na rin interesado ang may-ari ng pera. Mula sa Action Radio Davao, June Soter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Daghang salamat, John. Samantala, kinalungkot naman ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang report na nagpositibo sa drug test ang 37 tauhan ng Public Safety and Security Office ng Davao City. Ayon kay Barbers, ito ay patunay na kahit sa Davao City, na lugar ng number 1 na kaaway ng illegal drugs at maluwarte ng mga Duterte, hindi pa rin nakaliligtas sa illegal drugs. Bilang chair ng House Committee on Dangerous Drugs, nananawagan si Barbers sa PIDEA o Philippine Drug Enforcement Authority at Philippine National Police na pulbusin tukuyin ang mga source ng illegal drugs sa Davao City at spare no one kung sino man ang masasagasaan. Suportado ni Barbers ang hakbang ni Mayor Baste Duterte na lutasin ang problema ng bawal na gamot sa lungsod. Nagbabali rin ng kongresista sa mga sindikato ng illegal drugs na bilang na ang kanilang mga araw at muli niyang isusulong ang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Mag-live-in partner na sangkot naman sa illegal drugs. Arestado kagabi sa Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nahulog sa kamay ng pinagsanib na puwersa ng Limay PNP sa pamumuno ni Limay Chief Police Major Dennis Duran at Provincial Police Drug Enforcement Unit ang isang mag-live-in partner na kapwa-tulak ng droga sa Villa Franca, Barangay Town Site, Limay, Bataan kagabi. Sa ulat, ang mga nadakip ay kinilala sa pangalang alias Leonardo, 30 anyos at Eloisa, 30 anyos, na buntis ito ng 5 buwan at may 4 silang maliliit na anak. Nakumpiska sa mga ito ang 15 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 100 at 2,000 piso. Inamin nitong si alias Leonardo, ang droga na kanyang ibinebenta sa bayan ng Limay ay galing umano sa isang alias nanay na may karinderya sa Balanga City na ito ngayon ang target sa follow-up operation ng PNP. Samantala, sinabi ng ina nitong si alias Leonardo sa DCRH News na matagal na umano niyang pinagsasabihan ang kanyang anak na tumigil na sa illegal na gawain sa droga at ang kanilang tahanan ay labas-pasok ang iba't ibang tao kahit na umano sa hating gabi. Naharap ngayon ang mga nadakip sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ng Republic Act 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan yan po naman sa Pampanga. 42 anyos na babae naman sa Bayambang, arestado rin dahil sa illegal drugs. Meron pang baril at bala, ha? Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Cheke Amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Timbog ang 42 anyos na babae na si Gina, hindi tunay na pangalan, residente ng Barangay Inirangan, Bayambang, Pangasinan, matapos masamsam sa kanyang tahanan ng 5 bala ng caliber 45 na baril at illegal na droga. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, nagsilbi ng search warrant ang kanyang mga tauhan sa bahay ng suspect bandang alas 5 ng madaling araw. Kasamang ilang barangay official nang halugugin ang bahay nito kung saan ay nasamsam ang 4 na malalaking transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang
Cebu na may timbang na 18 gramo at may street value na 122,400 pesos. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Bayangbang Police Station ang suspect at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Tatlo naman ang ginagamot sa ospital matapos magkasalpukan ng dalawang single motorcycle sa Santa Fe, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Tatlo ang ginagamot sa ospital matapos magsalpukan dalawang single motorsiklo sa bayan ng Santa Fe, Leyte. Kinilala ng PNP ang mabiktima na si alias Gilberto 52 anyos, residente sa Santa Fe, nagmamaneho ng rekal na single motorsiklo, alias Ronnie 36 anyos, lalaki construction worker, residente ng naturang bayan, nagmamaneho ng Skygo na single motorsiklo, at ang backrider niya na si alias May 20 anyos, isang babae. Nangyari insidente sa Zone 4 Barangay Kabangkalan, Santa Fe, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang dalang single motorsiklo ay nagbibiyahe magkasalubong na direksyon sa naturang bayan, walang ilaw, kaya nagsalpukan at tinakbo ang mga ito sa ospital para malapatan ang kaukulang lunas. Plus Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Jimmy. Sa Mindanao naman, isa pang rido ng dalawang magkalabang angkan sa Tuburpan, Basilan. Inayos ng militar at mga lokal na opisyal. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Formal na nagkasundo ang dalawang magkalabang angkan sa bayan ng Tuburan, Basilan Province. Ito'y matapos sa lumagdama kabilang panig sa isinagawang Peace Covenant Ceremony. Sa presensya ito ng military officials ng 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade at ng mga local officials. Sina Habirin Jalil at Ibrahim Atang, 10 ng kani-kanilang mga angkan, ay noon pang 2017 simulang na-involved sa mga firefights at iba pang karahasan na mas lumala pa nitong nagdaang BSKE 2023 elections. Ayon sa militar, bago na kumbinsi sa pakipagkasundo, dumaan sa serye ng dialogue sa dalawang pamilya na pinagitnaan ng 18th Infantry Battalion at ni Tuburan Municipal Kagawad Jaber Kalahal. 6 na mga high-powered firearms naman ang isnuko na kinabibilangan ng 2 units ng M1 Carbine, 2 units ng M16A1 rifles at 2 units ng Garand rifles. Ayon kay 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon, ang pagdisarma sa dalawang panig ay isang kritikal na hakbang habang papasibol pa ang pagtitiwala bilang proseso sa reconciliation. Naroon din ng mga local officials na naging katuwang sa proseso na sina Tuburan Municipal Councilor Ping Kasim, mga barangay chairman mula sa iba't ibang barangay sang Tuburan, MNLF Representative Habiril Jalil, Muti Abdullah, National Protection Officer of Non-Violent Peace Force, at Colonel Frederick Sales, Deputy Commander ng 101st Infantry Brigade, at Lieutenant Colonel Mark Serapion Lagod, Battalion Commander ng 18th IB. Nasa kabuang 11 na rido na ang napacify ng local authority sa Basilan Province simula nitong Enero ng taong kasalukuyan. Mula sa Kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sokran. Kamustahin muna natin ang Kanlaon na kahapon po ay nagpakita ng aksyon, ay kagabi pala. Kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Dr. Toto, magandang umaga. Yes, good morning, sir. As we speak, nagbubuga pa ba? Sir? Pakiulit? Nagbubuga pa ba? Anong sitwasyon ngayon sa pagligid po ni Kanlaon? Okay. Tahimik na ngayon yung Kanlaon Volcano after yung kahapon na between 6:51 to 6:57. 6 minutes po yan na explosive eruption. Yun lang. May mga, sir? Yes, kahapon lamang, but again, we are continuously monitoring the activity of Kanlaon Volcano. Okay. As of within the past 24-hour period, nakapagtala tayo ng 44 volcanic earthquakes. Oo. Wala ang sabi historically hindi naman daw ito talaga yung nagbibigay ng violent eruption.
That's right. For the past, since 1866, isang beses lamang ito nagkaroon ng magmatic eruption noong 1902. Basically, halos phreatic eruptions lamang. Yes, mild. And meron tayong 43, around 40 eruptions since 1866. Kapag susumahin natin, halos every 5 years, meron tayong may activity ang Canlaon volcano. And karamihan dito mga phreatic eruptions. Oo. Pero merong di ba? May geothermal site ba dyan? Yes, meron tayo dito. Pero malayo? Yes, malayo. Sa Negros meron tayo, pero malayo. Malayo siya. Okay. Pati yung mga residente naman nasa labas ng permanent danger zone, yung 4 kilometer radius. May mga barangays tayo na inside the 4 kilometer permanent danger zone. Ano yun? Na-evacuate na sila? Kahapon na pa-evacuate yung sa Canlaon City, yung 4 na barangays inside the permanent danger zone. Ito yung may 4 na nireport kahapon. Ito yung barangays dito. 4 na barangay? Yes, barangay Masulog, barangay Pula, barangay Lumapaw, and barangay Malaiba. Oo. Konti lang, gaano karaming residente niyan, Direktor? Well, kapag meron sa listahan namin based on the Philippine Statistics Authority data, meron tayong mga 13 barangays na sakop dito sa permanent danger zone, and susumahin natin halos hindi bababa sa 60,000 residents. Wow, dami din pala Pero ang pina-force evacuation yung 4 lang. Yes, yung sa Canlaon City. Sa Canlaon City. Yung barangays na part ng Canlaon City. Okay. So ang within today, ang inaasahan na lang natin medyo mga pag-uga pero no more explosion o eruption. Yes, actually we're looking at 3 different scenarios dito sa Canlaon volcano. First, kapag sustained yung monitoring parameters natin, magkakaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions like in the past. Kapag lalala yung monitoring parameters natin, yung seismic, ground deformation, and volcanic gas parameters, pwedeng magkaroon ito ng magmatic eruption. Or kapag yung mga monitoring parameters naman natin will decline, unrest is unlikely, further unrest will be unlikely, and then we may step down to alert level 1. Okay. Sige. So, monitoring na lang tayo. But ang importante dito, nailabas na ho sa danger zone yung ating pong mga kababayan. Director, thank you ha. Thank you for joining us. Magandang umaga. Yes, magandang umaga din. Si Dr. Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Magandang umaga, Pilipinas! Nabahagi naman ang DSWD ng ayuda sa 333 residents ng Malabon City. Ito yung inisyatiba ng tanggapan ni Senator Lito Lapid. Namigay sila ng nasa may 1 milyong pisong ayuda para sa mga senior citizen, mga PWD, mga estudyante at mga pedicab driver ng Malabon City. Ang mag-asawang sina dating Congressman Ricky Sandoval at Mayor Jeannie Sandoval ang naging daan para maisakatuparan ang proyektong ito ni Senator Lapid. Todo pasasalamat din ng mga benepisyaryo kay Senator Lapid sa napapanahong tulong. May ipambabayad sila sa matrikula ng kanilang mga chikiting at meron din pambili ng gamot o pagkain. Noong May 7, 2024, personal ding namigay si Senator Lapid ng ayuda sa 1,000 benepisyaryo na umabot naman sa halagang 2 million pesos ang kanyang naipamahagi sa Malabon City. Ayon kay Senator Lapid, maliit man ang halaga na kanilang naipamamahagi, malaking tulong na ito sa pang-araw-araw na gastusin ng mga higit na nangangailangan.
Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, at wag ho natin kalimutan, malapit ang Father's Day. Bigyan ho natin sila ng magandang regalo. Tangerine Chocolate is highly recommended. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya hindi lang ho kayo nagregalo. Nakatulong pa kayo para mapalakas ang loob ng ating mga fathers na mga magsasaka. Ang Tangerine Chocolate po ay naisakatuparan sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot. Dinala po dyan sa lalawigan ng Quezon para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng mga dekalidad na cacao beans at yung process bilang Tangerine Chocolate. Gawang local pero taste global. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na ang ginamit na raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ano pang iniintay po natin? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 4 na umaga. Pag magandang umaga, ibig sabihin magandang gising. Pag magandang gising, magandang tulog. Ang mga naghahangad po magkaroon ng magandang tulog, ipinapayo ho sa inyo ng mga dalubhasa ng mga doktor, mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic. Ang postbiotic po naman, inaral ng mga Hapon sa pamamagitan po ng clinical trial dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa ating mga suki dyan sa Japan. Ano, ha? Inaral po yan at natuklasan na kapag pumasok po pala ang postbiotic, ang ultabayo sa ating katawan, nagdudulot ho ito ng pag-activate ng commander ng ating immune system, ang plasmacytoid dendritic cell. Pag pumasok ho yung ultabayo, inactivate ang PDC o yung plasma dendritic cell, nilalabanan po nito ang iba't ibang mga sakit. Pinalalakas ang ating immune system, itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo ay mahimbing na natutulog, naghihilik ng konti. Ganon. Paggising natin pagharap ng salamin. Ganda ng mood. Sabi mo, uy, pogi ko ngayon. Sasagot ang salamin. Noon pa, since birth. Ayan. Pero pagka hindi magandang gising, sama na dating. Umaga-umaga, masim ang muka. Ayan, ha? Kaya para magkaroon tayo ng magandang tulog, magandang gising sa kinabukasan, mag-ultabayo. Available po yan sa Lazada, Shopee, siguraduhin lamang po, nagaling po sa Theoxis Health Ventures. At ang magandang balita po, ito'y meron ng halal certification. Kaya po pwede na rin pong maging available kahit po sa mga Middle East countries. Ha? Makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580. Mag-text ho kayo dyan ng inyong mga tanong kung meron ho kayong mga gusto pang maliwanagan. 0917-110-6580. Available din po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho na matindi ang problema ang kinakaharap natin dahil po sa pagbago-bago ng panahon, syempre nandyan po ang stressful na buhay, pagod at puyat. Ang ating kasangga, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, ang Ultabayo. Rekomendado ng mga doktor. Magandang umaga, Pilipinas! Itinasama ng Pangulong Bongbong Marcos ang taunang teaching allowance sa mga guro sa mga pampublikong paaralan. Nilagdaan ng Pangulong Republic Act 11997 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act na nagtataas ng allowance sa 10,000 piso mula sa kasalukuyang 5,000 pesos. Umaasa din ang Pangulong Marcos na mababawasan kahit paano ang pasanin ng mga guro sa gastusin sa kanilang pagtuturo. Layo ng naturang batas na nakapokus ang mga kaguruan sa mahalaga nilang papel sa edukasyon at maiwasan ang out-of-the-pocket expenses. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens. Let's continue working together to make a difference in our people's lives. Let us continue to write and pass these laws based on foresight, not on reaction. Continue building the foundations of a bagong Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations sa ating mga teacher!
Nagtataka naman ang mga mababatas kung bakit bigo pa rin ang Bureau of Internal Revenue na makalikom ng sapat na koleksyon. Kabila ito ng pinagtibay na ease of paying taxes law kung saan nakapaloob ang mga bagong classification ng taxpayers. Pinasimple sana ang filing process para sa mga tax returns and payments at mababang rates para sa micro and small taxpayers. Kaso mukhang betsa ho yung implementasyon Biglang na-extend yung sa sa resibo, yung sa revenue regulation. Maraming pahirap sa mga mga taxpayer. Inimok ng mga mababatas ang BIR na palakasin ang kanilang information campaign sa nasabing batas upang ma-educate ang mga taxpayer sa taxation system ng ating pamahalaan. Una ng kinastigo ni House Speaker Martin Romualdez ang kabiguan ng BIR na maabot ang target revenue collection. 1.5 years na hong hindi nakakagol ang BIR. Ito ay nang maitala ang 17% na paglago na total collection ng BIR noong isang taon o kabuang 2.51 trillion pesos. Sinabi ni Speaker Romualdez na magdadala ito sa 2.94 trillion peso collection ng ahensya ngayong taon, mababa sa 3.05 trillion target na itinatakda ng mga economic managers nitong 2024. Idiniin pa ng House Speaker ang kahalagahan na maabot ang target na makokolekt ang buwis upang magkaroon ng pondo ang gobyerno na gagamitin sa mga proyekto at mga programa nito. Malaking bahagi rin na niya sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ang nakasalalay sa pangangolekta ho ng pondo. Kung mabilis umanong makakolekta ang BIR, mabilis ding mapopondohan ang mga programa at mga proyekto ng pamahalaan. Parang mas mabilis yata si Tarajing. Mas mabilis yata ang Tarajing teka nga pala, mukhang papalitan na yata yung bossing ng large taxpayer, si Attorney Jetro Sabariaga. 10 years na daw itong hindi pumapasok ba? Consistent sila, no goals. Walang goal for 1.5 years nang mahigit. Ayan kumusta na yung mga taga-Nika? Kumusta yung inyong iniimbestigahan? Maganda umaga, Pilipinas! Anti-discrimination bill mas madaling pumasa sa Senado kaysa sa SOGI bill. Ayon ito kay Senate President Chis Escudero. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpaz, Aris 28. Raymond, good morning. Aminado si Senate President Francis Chis Escudero na mas madali na maipasa sa Senado ang Anti-Discrimination Bill kaysa sa Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression o SOGI Bill. Iti maliban lamang kung ang mga nagsusulong nito ay tatanggapin ang mga amendments. Ayon kay Escudero, hindi niya masusuporta ng House version ng SOGI Bill. Ang SOGI Bill ay sinusulong ng grupo ng LGBTQ+ community na tinututulan ng ilang mga mambabatas. Sa kwentuhan din, bago pa man ako naging tagapangulo ng Senado, mas malaki ang tsansa makapasa ng anti-discrimination kumpara sa SOGI Bill unless nga yung mga amendments ay mapagbibigyan ako. Hugas kamay naman si dating Senate Majority Leader Joel Villanueva kung bakit naantala ng SOGI Bill na may salang sa plenary debate. Hindi umano niya kagagawa nito kundi desisyon ng mayorya ng mga senador. Dagdag pa ni Villanueva, marami siyang kaibigan sa LGBTQ+ community, ngunit hindi niya maaaring suportahan ang SOGI Bill dahil tumutukoy lamang ito sa iisang sektor. Di hamak na mas makabubuti kung ang kanilang aprobahan ay ang Anti-Discrimination Bill dahil saklaw lahat nito ang mga sektor ng lipunan na biktima ng discrimination. Mismong mga taga-LGBTQ+ community ang nagsasabi ng kanilang habol lamang ay equality. And all of us deserve equality. Hindi man sa LGBT community, kulang man ng iyong height, hindi man pangkaraniwan ng iyong kulay, hindi man pangkaraniwan yung iyong physical features, hindi ka dapat na-discriminate. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Edpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga,
Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Ay, magandang umaga nga pala kay Justice Persida Rueda Costa ng Public Attorney's Office. Justice, thank you ha sa inyong pagkilalang ibinigay na naman ho sa akin at mga kasamahan ho natin dito po sa DZRH. Ha? Ayan ha. At belated happy birthday sa aking magandang pamangkin dyan po sa Canada. Si Daniel Landry. Si Dandan ay 18 years old na ngayon. Dandan, happy birthday. Looking forward na makasama ka namin dito sa Pilipinas. Ha? Dandan, happy birthday. See you soon. See you soon, no? Alam mo, may pamasahe papuntang Canada, no? Anyway, magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Oy, si Kong Ador Pleito. Kong, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta po sa ating pagtatanim ho ng kawayan, ha? At magandang umaga din kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ulitin natin ha, si Jolly May Lumanglas ng Agusan, ang atin pong winner. And speaking of graduation nga pala, no, bakit nga pala pinapayagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Wala pang ordinansyang, wala pang pahayag ang Bangko Sentral na inilalabas tungkol po dito sa mga gumagamit ng garland na may pera. Okay lang siguro yung garland, medyo may kayabangan sila, may pera sila, no? Pero itinaho naman ninyo, ginawa pang sus ko Ginoo. Ayan, hindi naman daw play money yan eh. Huwag naman ganun. Igalang ho natin ang pera. Ang pera po ay pagpapakita na tayo isang independent na lipunan. Di ba? Huwag ho natin gamitin parang palamuti sa kung saan pagkatapos pinangangalandakan pa. Di ba? Sige, madali kayo, ma-hold up kayo rin. Di ba? Huwag ho ganun. Irespeto ho natin ang pera. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nga nila, ang tao walang pera, pero ang pera may tao. Yeah. Oy, pero wag niyo sayangin kung meron ho kayong 20,000 ha. 20,000 pesos all in down payment. Pwede na kayong maglipat bahay agad pagkatapos ho ng take out ng Pag-ibig Housing Loan. Yan po ang pinakamurang Ready for Occupancy Unit program ngayon ng Westchester Realty na inaalok sa buong housing industry. Ano? 5% lamang ang down payment, pwede pang gives, pwede kang lipat bahay agad after 7 days. Ayan po yung Westchester Realty, yung proyekto ng Westchester Realty, yung Severa Mabalacan, Severa Bacolor at saka Samira. Ngayon, ang kagandahan ho nito, kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa namang Asian destination. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Pero bago ho kayo pumunta, mag-practice muna kayo ng pagdadart. Dahil baka mamaya ito yung chance nyo magkaroon ho ng na bumiyahin ng libre patungong Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ngayon kung hindi pa rin ho kayo siswertehin doon, meron pa hong ibang mga premium pwedeng mapanalunan. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ka-Obet Badrina mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ka-Obet, good morning. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon, sir, wala po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Subalit po yung frontal system na nasa may extreme northern Luzon, ito yung pagitan ng mainit at malamig na hangin, ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na nga sa may bahagi ng northern Luzon. Ito yung area ng Ilocos Norte, kasama yung Batanes, Cagayan, Isabela, Abra at Apayao. Malo na putol si Ka-Obet. Paki-establish nga ulit muna si Ka-Obet. Anyway, saan man po lakad ho ninyo ngayong araw na ito, kahit pa walang sama ng panahon, proteksyon na ng pamilya laban po sa mga mikrobyo, ha? Magbaon ho ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating batiin, ating bitbitin, ano ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan muna natin si Ka-Obet Badrina. Ka-Obet, naputol.
Oo nga po sir, pasensya na po, no? So ulit po, wala tayong bagyo pa sa ngayon na minomonitor at ang frontal system ang magdadala ng mga pagulan sa bahagi na extreme northern Luzon, particular na sa Batanes, kasama din dyan ang Ilocos Norte, ang Apayao, Abra, Isabela at Cagayan. Samantala sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi ating bansa, posible pa rin na medyo mainit yung tanghali habang may posibilidad ng mga isolated o pulupulong pagulan, pagkidlat, pagkulog. Dito po sa area ng Canlaon, no, sa isla ng Negros, in-expect din natin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya po sa tanghali, medyo mainit pa rin yung panahon at maaari po na maihip ng hangin po. Yung particular na yung mga abo na nilalabas ng bulkan ng Canlaon. Sa ngayon din, Sir Angel, wala tayong gale warning. Kaya maaaring maglayag po mga sakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. So yan po ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga po. Obet, mag-stock na kayo ng vitamin C ha. Panahon na ng tagulan, puyatan na naman. Ala na naman tulugan ng mga taga-Pag-asa ha. Salamat po. Ingat, maraming salamat. Si Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Padalhan nga ng kape at saka ng vitamin C ang mga kaibigan natin dyan sa Pag-asa ha. Ay, magandang umaga nga pala sa mga taga-LTO. Totoo ba itong reklamong natanggap po natin, LTO? Akala ko ba nag-upgrade kayo ng system? Bakit ngayon, sa report ho na nanggagaling sa mga probinsya, nawawala daw po yung mga registration noong pong 2023. May magre-renew sana tayong kakilala. Ang sabi, hindi daw makakapag-renew dahil nawawala yung laman ng system nationwide. Ano yun, nabura? Nahack? Kala ko ba nag-upgrade kayo? Oo. Wala na nga plastic na lisensya, kulang ang plaka, ngayon naman hindi ka pa makakapagparehistro. Aba, LTO, umayos-ayos kayo dyan ha. Akala ko ba nag-upgrade na ng system? Malas talagang presidente natin. Secretary Jimmy, ano bang ginagawa nyo dyan? Yung LTFRB naman, pasaway. Sinabi na wag dagdag ng MC taxi, nagdagdag pa rin. Diba? Ito pa, mas maganda. Alam ba ninyo na mag-hire ho ang CAAP ngayon, yung Civil Aviation Authority of the Philippines, nag-hire ho sila ng mga security. Ayan, ha? Saan ho kayo nakakita ng isang ahensya na vital installation ang poproteksyonan, pero ang i-hire ho ng mga security, hindi daw kinakailangan ng experience? Hello? Magsisecure ka? Bibigyan mo ng baril, walang experience? Tapos airport pang babantayan? Aba, alam ho nito, kayo dyan sa CAAP ha, alamin nyo muna sa SOSYA, sa PNP SOSYA. Kasi sa PNP SOSYA po, bawal ang JO. Bibigyan mo ng baril, mag-secure ng isang lugar, tapos JO, job order. Di ba? Bawal nga po sa SOSYA, sa PNP SOSYA, wala pong pinapayagan JO. Kasi bibigyan mo ng baril eh. Di ba? Sa hanapin mo, no experience na required. Umayos-ayos kayo dyan ha. Eto pa, alam mo ba ninyo na sa International Civil Aviation Organization, ang security at safety is a vital concern. Kaya ho pagka na-downgrade na naman tayo, maaapektuhan ho yung mga foreign travels natin eh. Nangyari na ito dati, pupunta ka pa ng Hong Kong para makabiyahe ka sa labas ng Pilipinas, sa ibang papunta ng Amerika. Na-downgrade tayo nun eh. O gusto nyong mangyari na naman yan dahil sa mga reklamo ng safety and security sa mga airport? Nakapagtataka ho kasi, meron hong existing na security dyan, for some reason or whatever, mateterminate na po hanggang June 15 na lang. At dahil ala pa ho silang makuhang wala pa silang nakukuhang kapalit, mag-hire sila ng JO, ng mga jump order. Airport? International airport? 13 yung international airport na nasa ilalim po ng CAAP. Pababantayan nyo sa mga JO? GAGO pala kayo eh. Sus ko, Ginoo. Sa ating mga senador at mga babatas, pakitingnan nyo naman ito. Di ba? Ano ba, hihintayin natin magkaroon ng problema? Hihintayin natin magkaroon ng disgrasya bago ho tayo kikilos? Ang bilis-bilis yung sinuspende si pangalan nito, Mayor Goo.
baka po pwedeng bilis-bilisan din ho ninyo yung investigasyon bago pa ho magka-problema ang mga airport na wala hong matinong security. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, si President Danny Fausto muna ng Philippine Chamber of Agriculture and Food kasama na natin. Sir Danny, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel. Thank you for the opportunity. Opo, yung palang mga truck na mga transport na magdadala ho ng mga agri-products, exempted na starting June 4 ba yun? Starting June 4, exempted sila sa toll sa kahabaan ng NLEX o sa lahat ng toll? Ang pagkakaalam ko, hindi totally exempted, yun lang in-increase. Yung pag-increase nung toll, dun lang siya exempted. Babayad pa rin yung regular natin. Ay, ganun ba? Alam ko, kung ngayon dyan. Akala ko in-exempt na. Tapos, hindi, yun ang alam ko, tapos papa-accredit ka sa DA. Ginawa ko yan sa mga truck namin. So, pero nagbabayad pa rin ng toll. At yung pag-increase, yun lang ang in-exempt ang mga truck. Magkano ba, sabagay, substantial ba yung toll? Malaki-laki din. Kasi yung iba talaga gagamitin yung toll para yung traffic kasi, alam mo naman, pag-cultural products yung dala mo na bibilasayan or yung shelf life nung dala mo, mahirap sa traffic. Saka meron kang mga tinatawag na supply window sa mga supermarket. Oo. Meron kang ingress na may oras kang hinahabol. Oo. Ito na mga problema. Baka dahil di ba kinakaharap natin ngayon na food inflation, baka po pwedeng suspindihin na muna yung toll para sa mga, siyempre gusto niya yon. Di ba? Para mapababa natin yung presyo. Private ang toll private sector ang may-ari niyan. Mapapakiusapan lang pero I don't think that can be ala namang subsidy. Mangyayari dyan na itatapos nila. Yun naman talaga ang problema. Lahat ng maraming bansa talaga nakakaranas talaga ng food inflation. Kaya nga hindi lang naman tayo dahil sa mga bagay na hindi naman kontrolado ng gobyerno, nandiyan yung giyera sa Ukraine at saka may problema sa Middle East, nagkaka-supply disruption, meron kang El Nino, meron kang oil price increases. These are things that beyond the control ng government. So, maraming bansa ang nakakaranas ng food inflation. Ngayon, yung mga countries that are exporting countries for food trade balance positive, marami silang panlaban sa inflation. Unlike the Philippines, we are food insecure, the most food insecure sa mga emerging countries. Kasi we are relying on importation to feed our growing population. We are, according to ADB, we are increasing at 1.8% per annum ang populasyon. Ang ating namang growth sa agriculture is only 1.2%. Kaya nga Hindi nalalagpasan ang ating agricultural production, ang populasyon, talagang we will rely on importation. Yun ang masakit doon. Yun nga. Lahat na lang halos ini-import natin. Teka muna, pero yung yung mga sinisingil ng mga LGU na dinadaanan ho ng mga truck nyo, okay na, nalip na yon. Ala na. Merong administrative order ang presidente tungkol dyan sa pagsingil-singil ng mga fees. Pero mga sariling ordinansa ang mga LGUs na to protect biosecurity kasi may mga diseases kumukha ng manok, merong avian flu sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, yung areas na yan. Pagkatapos meron kang African swine fever na natural na may ordinansa sila to protect their own yung paglipat-lipat ng disease. So that process itself it will take some time. Pagkuha mo ng permit, ng mga shipping permit, yan ang mga challenges ng mga... pero naintindihan natin yun, pero may bayad ba? Meron yan, siyempre. Ganon? Ng permit.
yung pag-plug down, transfer inspection in between, baka wala, no? Wala naman kaming naranasan ganun. Pero yung pagkuha mo ng mga shipping permit, yun ang meron. Hindi saklaw yan ng ano? Hindi saklaw ng memo ni Presidente? Kasi administrative order yan, yung kanila ordinansa. No, it's a law of the local government. May autonomy sila. Ngayon, kung gusto natin tanggalin yan, kailangan magpasa ng batas ang Kongreso because the national law hindi pwede Can supersede the ordinance. Okay. So, yun ang pinaka-solusyon. May nirekomenda na kayo? May proposed bill kayo? Hindi naman namin pinagbabawalan o hindi naman namin nilalabanan yung pagproteksyon ng pag-transfer ng mga diseases. Meron lang mga bagay. For example, sa manok, yung broiler, hindi naman apektado ng bird flu yung broiler. Yung mga pinalalaki mong manok, kasi 30-32 days na benta mo na yan eh. So hindi na aabutan ng disease. Dapat hindi na isama yung paglipat ng mga broiler. Okay. Yung mga layers, yung paglipat ng hatching eggs, yung mga layers natin, nangitlog, yun ang medyo... Pwede. Yun ang dapat na higpitan. So yung kasing broiler, 30-32 days lang, benta na eh. Yun namang layer, 6 months yan, 1 year, nangingitlog pa yan. So, dyan yung bird flu. Yung pinaliwanag namin yun. We hope na bigyan ng action yun dahil yung Executive Order 5 na kanino nyo ipinaliwanag? Kay Secretary, nag-meeting kami 2 weeks ago. Secretary Laurel. Together with the Bureau of Animal Industry. At nakita nila yung at with the request ng UBRA, ng mga kasama namin sa UBRA, I think it will be acted positively by the Department of Agriculture. Sana ma-relay na kaagad sa DILG para masolusyonan. At least mabawasan man lang yung malaking bagay delay. Especially yung pag-transfer ng mga karne. Yun ang problema. Sige. So, yung mga basic ingredients, yung mga basic commodities natin, rice, onion, sugar, and sometimes eggs, yan yung mga tinatamaan ng food inflation. Napakahina ng ating panglaban. Yung ibang bansa, maraming panlaban dyan sa food inflation. Tayo, ang weapon lang natin dyan subsidy. Which is costly sa bank aid. The long-term solution really is increased productivity. Pag increased productivity mo naman, tatamaan yung mga bagay na nakalimutan ng araw, yung credit access, irrigation. Mabuti nga ngayon, malakas na irrigation di ba? Irrigation. Mga yan na hindi naman pwedeng gawin na overnight. Correct. So meantime, to protect the purchasing power ng mahihirap, kailangan mo ng subsidy. Puro ayuda. Kung 38,000 sa bigas, 38,000 metric tons per day ang ating consumption. Kung sa 5 piso, kung sasubsidize ng 5 piso ng gobyerno, 190 million a day ang subsidy, which is about 5.7 billion a month ang subsidy. Masakit yun. Dahil tumataas nga utang natin, wala tayong kaya nga magkatawa. Kaya baka po pwedeng proteksyonan mo demand, may mga demand pressure dahil tumataas ang ating ekonomiya, nagkakaroon ng economic activity, tumataas ang presyo, may El Nino ka. Sa supply side naman, tumataas ang sweldo. Yan ang problema ng inflation. Kaya lalabanan ng gobyerno para proteksyonan yung mahihirap, bababa yung purchasing power nila para hindi bumaba. They really have to use weapons to defend against inflation. Medyo talagang masalimuot itong problema. But sabi nga natin, kung sana dun sa mga maliliit na bagay na yun, lang mga toll, di ba? Medyo magkaroon tayo ng tawag dito, suspension. Malaking tulong na sa ating mga magsasaka. In the meantime, Sir Danny, maraming salamat for joining. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Si President Danny Fausto ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Magandang umaga!
Pilipinas. Ang susi ho talaga dito, pagpapalakas ho ng lokal na produksyon. Kaya pakiusap po natin sa mga LGU, suportahan ho natin ang ating mga magsasaka. In whatever little way na po pwede ho natin silang tulungan po natin sila. Halimbawa, ito hong ginawa ni Dr. Helen Tan dyan po sa mga magnaniyog sa lalawigan ng Quezon. In-empower ho yung ating mga magnaniyog. Sa halip na umasa lamang sa kopra, binigyan ho sila ng iba pang pagkakakitaan. Hinakot po yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magnaniyog, mga MSMEs na. Nagpo-produce sila ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog sa lalawigan ng Quezon. Itinanim po yan sa ilalim mo ng mga nyugan yung mga kakao. Pagkatapos ng gumanda ang harvest, iprinoces ho nila para maging high value product na katulad nga po ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po na available at ang mga raw materials sa ginamit galing din sa ani ng mga magsasaka. Kaya yan ay 100% gawang magsasaka. Produkto ng mga magsasaka, gawang atin. Gawang lokal pero taste global. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil yan po ay pagpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Maganda umaga, Pilipinas! At para meron ho tayong pambili ng mga produkto, sali ho kayo sa malakas promo natin. Antabayanan po ninyo sa mga taga-Barangay de Castro, Pasig City. Mag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo. Ulitin natin ha, Barangay de Castro, Pasig City. Maganda umaga, Pilipinas! 18 na makalipas ang alas 5. Champion. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Brisbane, Australia. Magandang umaga po sa mga suki din natin dyan sa London. Over the world. Sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan at sa Hong Kong, magandang umaga po sa inyo. Siyempre, magandang gising ho ninyo. Siguro nag-ultabayo kayo. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, rekomendado ng mga doktor. Ano pong ginagawa ng ultabayo? Sa ilalim po ng isang clinical trial, hindi po kwentong kutsero, clinical trial na dinaanan po nito sa Japan, napatunayan na pagpasok po ng postbiotic na taglay po ng ultamayo sa ating katawan, na-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At pag pumasok po yan, nilalabanan ho niya yung mga toxins sa ating katawan, itinatabo yung mga toxins, pinalalakas ang ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, nakaka-recover ho tayo, na-rejuvenate, nagkakaroon tayo ng bagong lakas. Kaya in the mood tayo sa pagkagising natin kinabukasan. Ayan, parang Kuya Angel lang, di ba? Kita ho niyo, kahit madaling araw, taas-taas ho ng energy. Yan po ay resulta ho ng ultabayo. Ayan. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing yan sa Tioxis Health Ventures. Kung kayo po may mga katanungan pa, may mga concerns po kayo na gustong maliwanagan, mag-text po sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available din sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Teka, may tanong dito si Manuel Tiglao. Seran, ang Mercury daw sa Laguna alang ultabayo. Sige ma'am, itatawag ho natin yan. Tandaan ho natin sa panahon ho na matinding problema natin kinakaharap sa puyat, pagod at stress, ang ating kaagapay, ang ating kakampi ay ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Maganda umaga, Pilipinas! Si Vice Mayor Bong Alvarez ng San Miguel, Bulacan, kasama na natin. Siya ba yung dating player? Hindi yata. Mas pogi. Mas pogi daw ka sa dating player. Vice Mayor, magandang umaga po sa inyo, Vice. Magandang umaga po. Hindi kayo yung dating player? Hindi po. Mas artistahin daw ho kayo. Ano nangyari? Ba't grinanada na naman ho kayo? Pangalawang pagkakataon na yata ito na may pagtatangka sa buhay nyo? Opo papasok po ako kahapon Okay. Pupunta ho ng munisipyo para may session po kami every Monday po Opo. Nagulat na lang po ako nung papaliko ho ako dun sa daan patungo sa munisipyo. Kabod na lang po merong riding in tandem na tumapat sa tapat ko po. Tapos? Meron po silang granada na may magnet po na ididikit sa sasakyan
High-tech ha? Sa pelikula lang natin napapanood yan. So talagang tinarget ho kayo. Yung granada po niya may kasamang magnet, ididikit sa sasakyan. Itinali. Para nakatali sa granada. Ididikit yung nakasama po sa granada, ididikit po sa sasakyan. Okay. Mabuti hindi po siya, parang na-outbalance po sila. Okay. Hindi sumabog? Hindi po eh. Hindi po sumabog eh. Pero naplakahan nyo yung motor? Wala pong plaka eh. Walang plaka. Pero nakita po sa CCTV simula po sa barangay ko mismo hanggang sa pinangyarihan nakasunod na po para sa akin. Oo. Bakit ho ba kainit ng politika dyan sa inyo sa San Miguel? Hindi ko po alam kung patungkol sa politika ano pa man po itong pangyayari sa akin. Basta ang nangyari po nung nangyari po sa akin yon, tumalabog sa tapat mismo ho ng sasakyan ko. Kasama po yung 3 anak ko. Naku. Sabi po nung anak ko, nung may close in po akong kasamang security, habulin nyo. Nabol po namin, pagkaraan po ng mga kalahating kilometro, binalibag po uli kami ng isang pangalawang granada. Teka muna, yung sa unang pananambang ho ba sa inyo, natukoy na kung sino yung mga suspect? Wala pong natukoy sa akin ng suspect. Pero ang nahuli naman po lahat ng gumawa sa akin. Pero mastermind po, wala pong masabi. Tatlong pulis sa pulis po yung... Pulis yung may kagagawa ng unang pananambang sa inyo, di ba? Opo. Na kinamatay po nung 2 kasama ko, tsaka yung witness ko po napatay din. Nako. After 3 days po nung pinatay din po yung witness namin. Ano hong mainit? Yun bang pagtutol nyo dun sa sa quarrying? Anong posibleng dahilan? At ganun katindi ang galit sa inyo? Wala po akong masabing hindi ko po matutukoy kung sino po yung may gawa kasi po nabigla po kami sa pangyayari. Oo. Ano sabi ng mga pulis? Ang nangyayari lang po sa akin, ang region po kasi noon, may sulat po na dumating sa munisipyo namin. Nabigyan ako ng 2 pulis na escort. Naka-details. Escort, opo. Oo. Kaya alam mo, pinagtataka ko lang po. 1 linggo po bago mangyari yan, yung aming chief of police po, tinanggalan po ako ng una po tinanggal yung isang pulis na escort sa akin na hindi ko po alam kung ano dahilan. Okay. Kaya po nung ginawa po sa akin na tanggalan ako ng pulis, formal po akong sumulat sa chief of police namin kay Colonel Portasio. Nakunin na rin niya yung isang pulis kasi nalulungkot po ako dahil sabi ko nga po sa sarili ko, wala namang kasalanan yung pulis o reason, valid na reason bakit kailangan tanggalin yung pulis. At itinapon po sa ibang lugar. Ganun? Siya pang naparusahan. So, nung kahapon, wala ho kayong bodyguard? Wala ho kayong escort na pulis? Meron po akong kasamang isa, yung dati ko pong kasama. Yung dati kasama. Yung nasa sasakyan po. Iingat meron po ako sa likod na kasama. Opo. Pero ang tataka nga ho ako, sabi ko, bakit ako tinanggalan ng pulis? Na wala namang dahilan. Oo. Ay, nakakainit. Sabi ko sa kasama ko kahapong mga konsyal, lulungkot kaya ako. Sabi ko, wala namang dahilan para tanggalan ako. Oo. Ginawa sa akin yun. Tatakbo ba kayong mayor? Sa ngayon po, alam naman po ng mga kababayan ko na talagang last term ko na po kasi. Last term. Kaya kayo pinag-iinitan. Tatakbo kayong mayor. Oo. Sabi ko, kayo pinag-iinitan. Ano po kasi ang biglang-bigla po yung pangyayari. At ang isa, sir, nangyari po, nalulungkot po ako. Nangyari po sa akin alas 12, pagkita po na alas 12:30. Maabot po na hanggang alas 8 ng gabi, alaman lang pong polis na pumunta sa akin. Para mag-imbestiga? Pumunta po sila sa pinangyarihan, pero wala po man lang nag-imbestiga sa akin, nagtanong kung ano pangyayari.
Yun po ang nakalulungkot sa akin eh. Sabi ko nga, walang pong mahigit ang pulis ng bayan ng San Miguel. Kahit alaman lang nagtatanong sa akin eh, halal naman po ako ng bayan ng San Miguel, namamaya ng bayan ng San Miguel. Pero wala man lang po nagtatanong sa akin, kaya po yun isa pong kinalulungkot ko eh. At nagkaroon po ng initial report yung aming chief of police. Nakakapagtaka po. Wala pong minention pangalan na pangyayari. Paano? Sino yung taong ginawa ng... hindi binanggit ang pangalan nyo? Wala po. Parang sinabi lang may insidente lang na nangyari sa bayan ng San Miguel. Kaya sabi ko, parang niloloko nito yung mga tiga-region at saka tiga-provincial. Sumulat na kayo sa DILG? Wala pa po eh. Wala pa? Kasi kahapon lang po nangyari ng makapananghali eh. Pero naiparating nyo na rin kay Governor? Tumawag po ako kay Governor. Sabi ko, nalulungkot po ako dito sa nangyayari sa bayan namin. Bakit po kaya ganito? Kasi tangkaan na yung buhay ko, wala man lang akong pumunta sa aking pulis. Ay, nako. O nagtatanong. Mayor... Hindi ko sinasabing bias yung aming chief of police, pero niloloko ho niya yung provincial director at regional director sa pagre-report niya. Dahil alam mo pinakita pangalan eh. Okay. Vice, ingat po kayo ha. Parang alala po nangyari sa kanya. Parang alalang. Sa nabasa ko pong initial report niya. Hindi nyo naman yata iniimbestigahan din yung maruming tubig dyan sa San Miguel. Yung bang pagka nagbukas ka ng gripo ng Pamana Water, ang lalabas tsokolate. Sa ngayon po talaga, kung makikita po, marami pong mamamayan na bayan na talagang masyado na po hinaing doon sa Pamana na yun na dating sa Ambul. Ay, susme. Ingat kayo, ingat ho kayo at sana nga maging mabilis din ho ang tugon sa inyo ng Provincial Command at saka ng Regional Command nang sa gayon mapangalagaan po inyong kaligtasan. Vice Mayor, maraming salamat for joining us. Maraming salamat. Ingat po, ingat. Sana po ang Panginoon sa kanila. Ingat po. Kung sino sila. Si Vice Mayor Bong Alvarez po ng San Miguel, Bulacan. Magandang umaga, Pilipinas! Siniguro naman ni Senate President Jesus Escudero kay Senator Amy Marcos na mananatili ang kanyang pagtutol sa panukalang economic charter change. Ayon sa Senadora, una niyang natanong kay Senate President Escudero ang isyu ng Chacha nung magpalit ng liderato ng Senado at idiniinan niya nito ang maliwanag niyang posisyon laban sa pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay Senator Marcos, umaasa siya sa pahayag ng Senate President at atupagin nila ang pagtutok sa mga panukalang mga katutugon sa problema sa kagutuman, sirit inflation, kabilang ang mahal na presyo ng bigas. Sa usapin ng amyenda sa Rice Tarification Law, sinabi ng mambabatas na nag-uusap na ang Senado at ang Kamara na hindi pwedeng ibagsak ang lahat ng kapangyarihan sa National Food Authority. Tila kasi niya nagkaka-amnesia ang iba na puro kapalpakan ang ginagawa ng NFA at niraraket ng ahensya ang bigas sa mga paborito nilang trader. Idiniin pa ni Senator Amy ang kanyang puro kababalaghan ang ginagawa ng NFA noon kaya't sangkatutak ang importation, overpricing, smuggling at mga kickback. Matatandaan na si Senator Amy Marcos din ang mariing tumutol na ibalik ang kapangyarihan ng NFA sa direktang pagbebenta sa merkado at mag-angkat pa ng bigas. At idiniin nito na poor ang performance at matindi ang corruption-laden public image ng NFA. Magandang umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Saudi Arabia at dyan po sa Brunei Darussalam. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, baka yung mga kababayan natin naghahanap kayo ng magandang investment opportunity. Nandyan ho yung pinakamurang ready for occupancy unit. Easiest term, 5% lamang down payment. Pwede pang gives. Mga proyekto po yan ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Napakalapit lamang po yan sa Clark International Airport at sa Clark Economic Zone. Kaya napakagandang investment opportunity. 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos ng 7
7 days after ng take out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Kaya ano pang iniintay po ninyo, to pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon pa ho kayo bibili, magpapareserve, tatawag sa 0996-501-5555 o dili kayo sa 0947-434-5555. Magkakaroon pa rin ng chance na manalo ng 342 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong Lucky Dart. Pwede kayong pumunta ng libre por 2 sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Kaya ano pang iniintay po ninyo, to pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pagka hindi pa sinuwerte doon sa 342, meron pa sa Summer Premiere Promo ng Westchester Realty, meron pang ibang bonggang premyo. Maganda umaga, Pilipinas! Magpapatupad ang mga oil company ng dagdag bawas sa presyo ng kanilang mga produkto ngayong araw. Agoy! Epektibo mamayang alas 6 ng umaga, magkakaroon ng rollback ng 90 centavos sa bawat litro ng gasolina. Pero may taas presyo naman na 80 centavos sa kada litro ng kerosene, 60 centavos naman ang sa diesel. Ang panibagong paggalaw ng halaga ng petrolyo ay bunsod ng inaasahang production cut ng oil producing countries habang malaki naman ang inventaryo ng gasolina sa Amerika. Paglabag sa soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea nagpapatuloy, pero dapat daw po diplomatic approach ang inigiit. Yan po ay sa posisyon ho ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Arnold Herrera. Arnold? Sa kabila ng umiiral na international law, nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. saan niya'y patuloy na mga paglabag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bagamat walang pinangalan ng bansa o partido, iginiit ng Pangulo na ang mga tangkang pag-apply ng domestic law sa labas ng sinasakupang teritoryo sa pamamagitan ng dahas at mapanlinlang ng mga kilos ay nagdudulot lamang ng banta sa kapayapaan sa rehiyon. Ito ang tahasang inihayag ni President Marcos Jr. sa kanyang keynote speech sa harap ng higit 500 defense representatives mula sa higit 40 bansa para sa International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue 2024. We must reject unjust narratives that seek to subsume distinct national interest in a so-called major country dynamic, which seeks to impose a hierarchy amongst nations. Sa kabila nito, naninindigan pa rin ang presidente sa pagresolba ng problema sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya na siya anyang magiging tulay para magkatotoo ang vision ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa South China Sea bilang isang dagat ng kapayapaan, kaayusan at kasaganaan. Gayunman, tiniyak nito na patuloy na susunod ang Pilipinas sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at panghahawakan ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China na sumasaklaw sa exclusive economic zone ng bansa. Our policy in the South China Sea is built upon these two touchstones. We will continue to work with ASEAN and China towards an effective and substantive code of conduct, one that is firmly moored in UNCLOS. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Para sa DZRH, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arnold. Ang Caloocan PNP nananawagan sa pamilya at magulang ng batang natagpuan sa riles ng tren. Ibibigay ni Edwin Duque ang description ho ng bata. Aris 23, Edwin. Ay butag Kuya Jerry, isang batang lalaki itong natagpuan sa isang riles na tren sa Samson Road dito sa Caloocan. Ayon sa PNP Women Desk, hindi pa rin nakuha ang mga impormasyon ng pamilya ng bata na tinatayama sa 5 taong gulang dahil hindi ito nagsasalita at hinahanap yung kanyang magulang. Inanunsyo ngayon ni Police Colonel Ruben Lacuesa na nasa kanila pa rin kustodya ang bata at kung sino man. Yung magulang nito o nakakilala sa kanya agad magtungo sa kanilang tanggapan sa Women's and Protection Group sa Samson Road upang ibigay ang kanilang pagkakinalan at kanilang ibigay ang bata. Puro iyak na lang itong bata ko Angel at hindi magsalita kaya nag-aalala PNP. Kaya sa pamamagitan ng mga public service ay dapat may parating ito para makauwi na itong batang nasa 5 taong gulang dito sa Caloocan. Cute ha? Cute yung bata oh. Oh, cute yung bata. Ampunin mo na, Edwin. Yung mga pwede lang problema
puro hanap sa kanyang magulang. Ang damit itong bata ay blue, light blue yung background. May mga drawing na cartoon at SpongeBob. Combination. SpongeBob at saka si sino ba yung basta karakter sa SpongeBob ang kanyang suot. Baka pag inuwi and black yung kanyang shirt. Baka pag inuwi mo yan, Edwin, magulpi ka pa, no, ha? Ayan. Kaya yung mga bata, siguro na-busy yung nanay dito ko, Angel. At ba't nakaligtaan na yung kanyang anak ay naiwan dito sa Maya. Pero patuloy pa rin yung kampanya ng PNP rito. Baka sakaling ina-announce nila kung sino yung mga nawala ng bata. Pero nakakatulong pa rin yung public service sa pamagitan ng ating pilat upang mapabilis na makilala at makita itong naturang bata. Yan, Kuya Angel, wala pa rin dito sa Caloocan, ako po rin si Alex 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sa atas sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, si Cheryl Cruz daw, dinudubog ng mga manliligaw. Aba, para daw pala itong si Nicole Gomez dyan sa Pampanga. Alamin natin ang balita mula kay Georgie Rulay. Georgie, good morning. Natutuwa ang aktres na si Cheryl Cruz na kinuwento sa aming 4 na magkakasabay na nanliligaw sa kanya ngayon. Mga foreigners daw ito at mas bata pa sa kanya. Hindi nga lang daw halata. Ang sabi ni Cheryl pagkatapos ng failed marriage nito, handa na raw siyang ma-inlove uli o pumasok sa panibagong relasyon. Pero bago raw niya ito i-entertain, dapat na may permiso raw mula sa kanyang anak. As much as possible ay mas gusto ni Cheryl na non-showbiz at simple lang. At sa ngayon ay abala muna ang aktres sa taping ng top-rated afternoon drama nila sa GMA7 na Lilit Matias, Attorney at Law. Happy siyang consistent na mataas ang ratings nito kaya mas nakafocus muna siya ngayon sa trabaho. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Salamat, Gorgie. 300 individual nga nailikas dahil sa pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon ayon sa OCD. Detalye na balita mula naman kay Edniel Parosa. RH52, Edniel, good morning. Kuya Angel, nagsilikas sa higit sa 300 individual mula sa 3 barangay sa Negros Oriental matapos ang pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon kagabi. Sa report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Central Visayas, umabot sa 327 na katao, katumbas ng 71 pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Galing mga ito sa Barangay Masulog, Barangay Pula at Barangay Linatagan sa may Canlaon City, Negros Oriental. Kaugnay naman itong phreatic eruption ng bulkan, itinaas na ng RDRRMC ang blue alert status mula kaninang hating gabi para sa tuloy-tuloy na koordinasyon sa lugar. Ibig sabihin, kalahati ng manpower, pwersa ng OCD at iba pang disaster response agency sa rehiyon ang nakastandby at naka-alerto na. Itinuturing naman ng OCD National na manageable pa itong insidente sa local level kahit itinaas na sa alert level 2 ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay, nasa Barangay de Castro, Pasig City ngayon si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na inyong mga radyo TV. Kinalampag ng mga grupo ng empleyado ang pamunuan ng Sofitel Philippine Plaza matapos itong magdesisyon na tanggalin sa trabaho ang nasa 1,000 empleyado nito. Sa isinagawang kilos protesta na nanawagan ng mga miyembro ng Naurain Philippine Plaza at Philippine Plaza Supervisors ng hotel o sa hotel management sumunod sa collective bargaining agreement at unionization ng mga manggagawa. Iginit ng grupo na planong ipagpatuloy na may-ari ng Sofitel ang operasyon pagkatapos na makumpleto ang rehabilitation ng hotel. Pero nilinaw ni Esteban Peña, ang presidente ng PPHI at may-ari ng Sofitel na permanente ng magsasarang hotel, hindi lamang daw rehabilitasyon ang mangyayari. Ang haba pa ng inyong kontrata Noong May 10, sinabi ng pamunuan ng Sofitel, titigil na sila sa operasyon sa Hulyo 1 dahil naman sa hindi naligtas ang gusali na ng Sofitel. Ayan, ang alam ko kasi may rehabilitation lang talaga Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH
Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, may nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga, Kuya Angelo. Dahil dito sa De Castro, sa Pasig City, merong malakasan din na nanonood sa Facebook at nakikinig. Ayun nga lamang, nakikinig sila sa radyo. Sumabog yung kanilang radyo. Ano sumabog? Ewan ko ba, nilakasan nyo pa yung volume ng radyo? Linakasan po. Hindi po kasi yung saksakan namin, sira na talaga po eh. Hindi, ano? Sira na talaga. Yan o. Sa Facebook na lang po kami. Sa Facebook na lang. Siya ba ito? Oo, hindi. Yung isang nag-text sa atin, iba si Gerald. Oo. Si Lady Nauhan ng ating Lugaw Queen. Nanay Flora ang Lugaw Queen na nagpapasig. Nanay Flora, ano niluluto mo? Tokwa. Tokwa, ay sarap Ginutom mo ako bigla Ayan, lugaw. Ay, ang dami lugaw. Oo. Talo si May Alas 9 pa lang daw ng umaga, ubos na tong lugaw ni nanay. Oo. Siya, sige. Wag mo nang disturbuhin yung pagluluto ni nanay. Bigyan mo na yung premyo. Dahil kayo nakatune in sa DZRH at palagi kayo nakatutok sa DZRH, sino paborito yung announcer? Jerry Bang! Saka si... Wag mo na ipilit, Jerry Bang. Si Anthony. Hindi mo paborito si Anthony tsaka si Deo? Si Anthony. Anthony Taberna. Oo. Si Boss Deo Makalma. Dahil yan, meron ka ating 1,000 pesos! Okay! Salamat po! Salamat! At siyempre, meron ka pang... dahil kayo magkatuwang sa inyong paglulugaw, meron kayong... Wow! Thank you, DZRH! Nagbunga yung panonood ko lagi! Angelo, nagbunga na kami panonood palagi. At meron din kayong grocery bag. Salamat po! Thank you po sa DZRH! Thank you! Ayan, walang anuman po. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagtutiwala at pagtutok palagi sa DZRH dahil baka kayo na ang susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ayan, maraming salamat, Nay! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, magandang umaga nga pala sa aking mga poging mista, sina Boy Bolo. At Boy Bolo. Si Boy Bolo, syempre pogi din. Pero yung aking mga nakasama kahapon, si Boss Dante Balao. Director, good morning at nakikinig ho sila ngayon. Maaga daw silang gigising para makinig. At saka si Boss Ermi Kulina. Ayan, yun po ang mga suki natin pagka umaga. Magandang umaga. At batiin na rin natin si Boss Emil Sarmiento. Maaga din hong gumising yan, Maganda umaga, Pilipinas! Hanap buhay muna tayo. Oras sa buong kapuluan, 7 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Magandang umaga din sa mga taga Tarlac City. Ganda pala nung tinatayong gymnatorium, May malaking gymnatorium pong itinatayo dyan sa Tarlac City. Sumasaklaw yan sa 3,500 square meters na lupa, Alam ba niyong halaga niyan? Halos ang maabot na ng 2 billion pesos. Wow, 2 billion para sa gymnatorium.
Sana ginastos na lang sa iba pang mga makabuluhang mga proyekto. At para po sa 2024, ang budget na naka-allocate dyan ay 80 million pesos na naman. Ibig sabihin, hindi pa ho tapos yan. 5 taon na. Swerte Big time Sino kaya may-ari nitong Northern Builders na nakakakopo ho ng kabuuan ng project? Ang nako-corner nyo nasa mga 839 million pesos na. Aba, ang laki yan. Tapos maabot na ho ng sumahin natin so 3,500 mga 2 billion. Uy, per square meter nasa mga kalahating milyon ang halaga? Ba? Mga anak ng Diyos! Maganda umaga, Pilipinas! Sino kaya nakikinabang dyan Dumating sa Pilipinas si Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay President Zelensky, nalulugod siya sa posisyon ng Pangulo hinggil sa Ukraine-Russia war. Nagpapasalamat sa suporta at donasyon ng Pilipinas sa gitna ng krisis. Sinabi naman ng Pangulong BBM na malaking karangalan na makaharap at makausap si Zelensky na halos parehong issue at sitwasyon ang kinakaharap ng Pilipinas at ng Ukraine. Umaasa ang Pangulo na makakahanap din ang Pangulo ng Ukraine ng mga paraan para maresolba ang mga kinakaharap nilang hamon. DSWD responde naman sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Canlaon. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales. RH5 Bal. All systems ready na, Kuya Angel, ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ibang mga pagtugon ng pamahalaan para alalayan ang mga pamilyang maapektuhan ng Mount Canlaon eruption. Kahapon ay agad nang ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang deployment ng Mobile Command Center o MCC mula sa Field Office 7 sa Central Visayas patungo ng Canlaon City. Ang MCC ang bagong-bagong state-of-the-art equipment na may satellite internet, large power banks at 2 set ng generators na magagamit bilang power supply at magbigay ng internet connection sa calamity areas. Bukod dito, pinag-utos na rin ng kalihim ang agarang paglalabas ng 53,000 bilang ng mga family food packs. 27,000 rito ay para sa Negros Oriental habang ang 26,000 ay laan naman para sa Negros Occidental. Kahapon sa unang sigwada pa lang ng pag-alpuruto ng Bulkang Canlaon ay agad nang nagpatawag ng emergency meeting si Kalihim Gatchalian sa lahat ng matataas na opisyal ng DSWD Regional Office sa Visayas Region para tiyaking walang maiwang mga Pilipino sa panahon ng isang kalamidad. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. And with that, alam na muna tayo. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ating panawagan. Kuya Angel po, si Angelo Palmonas nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. At ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa American author na si Morgan Richard Olivier. Ang sabi po niya, some people are so focused on bringing others down that they fail to realize it's that